NBI-rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa Magandang araw! Pinayagan nga ni Lyneth na makasama muna ni Annalyn ang kanyang tatay dahil wala na rin magagawa itong si Lyneth dahil ito ang gusto ng kanyang anak. Habang itong si Josa ay napansin na rin niya na itong si Lyneth ay hindi nga mapakali at nag-aalala para sa kanyang anak. Nasa pagkakaalam ni Josa na kampante itong si Lyneth habang kasama naman ni Annalyn ang kanyang ama na si Robert. At sigurado naman si Josa na hindi nga pababayaan ni Robert ang kanyang anak. Kaso nga lang itong si Lyneth ay nangingibabaw pa rin ang kanyang pakiramdam na iba nga daw ang kanyang kutob ngayon at iba rin daw ang kanyang pakiramdam na hindi niya maiintindihan. Dahil worried nga itong si Lyneth para sa kanyang anak na baka nga daw inaway at inapinay itong si Annalyn ngayon. Kaya't para mawala ang kanyang pag-aalala para sa kanyang anak ay sinubukan na nga ni Lyneth tawagan itong si Annalyn. Ngunit nagkataon naman itong si Annalyn ay abala na nakipagbanding sa kanyang tatay kaya't nabigong kontakin ni Lyneth ang kanyang anak na kung pwede sana ay puntahan na nga ito ni Lyneth. Kaso nga lang pinipigilan siya ni Josa dahil madisturbo daw ang banding ng mag-ama. At sa kabilang banda naman, muling ang kinontak ni Moira itong si Neresa dahil meron siyang hinihinging pabor na kailangan gawin ni Neresa. Dahil gustong-gusto nga ni Moira na gumanti lalo na sa ginawa ni Giselle sa kanya. At dahil nga daw sa kanyang naranasan na maging pulubi at walang mapuntahan, ay dito nga ay nag-uudyok sa kanya na mas lalo pa siyang naging matapang. At mas lalo nga daw lumakas ang loob ni Moira na handa niyang harapin kung ano man ang mga plano nila Giselle at ni Ubeng sa kanya. At bago nga daw magtagumpay silang lahat ay kailangan nga daw maihahanda na pasabog itong si Moira. Kaya't itong si Moira ay malaki nga ang kanyang pasasalamat kay Neresa kaya tinatanaw niya itong utang na loob kay Neresa sa pagbigay ng picture na kailangan niya. Dahil simula ngayon, si Moira naman daw ang magpapahirap sa kanila dahil hindi niya hahayaan na hindi nga daw siya makaganti. Na dapat daw ay maghanda na silang lahat sa bombang pasasabugin ni Moira. Isa nga daw itong pasabog na ikakasama ng lahat at isa nga daw pagkakamali na kinalaban siya. Dahil sisiguraduhin ni Moira na pananagutan nila ang lahat ng ginawa sa kanya lalong-lalo na itong si Robert. At syempre hindi makakalimutan ni Moira na hindi makaganti sa ginawa ni Giselle sa kanya. Samantala nakarating na nga sa kanya ang balita tungkol sa plano ni Ubeng. Nakasuhan siya at dagdag pa dito, pinaalam na rin ni Zoe ang plano ni Giselle na bawiin ang Apex kay Moira. At dito nga ay sinabi ni Moira na kahit magsama-sama pa daw sila at pagtutulungan siya ay hindi siya magpapatalo sa kanila. At mas lalong-lalo na hindi hahayaan ni Moira na maging masaya itong si Lyneth at si Annalyn kapiling ni Robert. Dahil baka daw nakakalimutan ng lahat na hanggang ngayon ay asawa pa rin siya ni Robert at meron silang anak. Kaya't ipaglalaban daw ni Moira hanggang sa dulo ang kanyang karapatan. Kaso nga lang hanggang saan ang tapang ni Moira kung mismo ang kanyang asawa ni si Robert ang kalaban niya. Dahil kahit ano pang gawin ni Moira ay desidido na itong si Robert na pagbayarin itong si Moira. At kahit pa anong pasabog ang inihanda ni Moira para sa kanila ay nakahanda naman itong si Giselle at hindi magpapatalo dahil mismo siya ay meron ding nakahandang plano para sa kanya. Kaya't magtagisa na nga sila at maglaban-laban kung sino ba talaga ang matapang sa kanila. Patutunayan nga ng lahat kung sino ang mas mananalo sa laban na ito.
Dahil bilang kapatid ni Ubeng ay hindi hahayaan ni Giselle na hindi pagbabayarin itong si Moira. Kaya't mga kaibigan, pagkabangan natin ang muling pagtatagpo ni Moira at ni Giselle sa round 2 na ibibigay ni Giselle sa kanya. Habang itong si Lynette ay patuloy pa rin nag-aalala para sa kanyang anak hanggat ang kanyang anak ay nasa puder pa rin ni Robert. Dahil hindi nga niya may tatanggi na wala siyang tiwala sa kanila Zoe dahil hanggang ngayon alam niya na magkasabwat pa rin itong si Zoe at si Moira. Kaya't pakaabangan natin ang pasabog ni Moira at pasabog ni Giselle sa isa't isa. Sino kaya ang mananalo sa laban nito? Or baka mauwi na naman na si Moira lang ang mapapahiya at siya rin ang kawawa. Pero sa ngayon ay patuloy pa rin nakikipagsabuatan itong si Zoe para sa kanyang Mami Moira dahil hanggang sa dulo ay si Mami Moira pa rin ang kanyang pinipili. At dahil hindi pa rin tumitigil itong si Moira sa kanyang kasamaan na posible pati rin ang kanyang anak na si Zoe ay madadamay pa dito. Kaya't mga kaibigan, sabay-sabay nating abangan ang susunod na mga pangyayari at huwag kalimutan mag-like at subscribe para always updated dito sa paborito nating abot kamay na pangarap. Maraming salamat po. God bless!